Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Muli, welcome sa ating FBC Fortify. Today is January 10, 2024, Wednesday. At simulan po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos found in Mark 11 verse 24. Sabi ng salita ng Diyos, "Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them." Sabi sa Tagalog, kaya't sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay na inyong ninanais kapag kayo ay nananalangin, ay maniwala kayo na inyong natanggap at inyong makukuha. Yan, dako tayo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito. Panibagong araw na naman, Panginoon, at kami buhay pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang aming misyon sa mundong ito bilang iyong mga anak. Kaya Lord, sa araw na ito, gabayan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng wisdom sa aming mga gagawin. Maaring iba po ay papasok sa trabaho, yung iba naman ay papasok sa eskwelahan, yung iba ay may mga gampanin sa kanya-kanyang tahanan. Again, patuloy niyo kaming gamitin, Panginoon. Maging maingat kami sa aming mga pananalita at mga gawa at patuloy na makita si Kristo sa aming pong buhay at gamitin niyo po kaming buhay na saksi para ikaw ay maipakilala sa ibang tao sa aming komunidad, dear Father. Kaya basbasan niyo, Panginoon, ang araw na ito. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ayan, makakapakinig tayo ng isang kilalang hymn, ang Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Let us do His good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Salamat sa awitin na yan. Tunay nga na napakahalaga bilang mga anak ng Diyos na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon at sumusunod sa Kanyang kalooban ayon sa Kanyang salita. Kung gusto nyo ng blessing bilang mga mananampalataya,
Sumunod po tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon, sa kanyang salita, nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon ay dako tayo sa ating Bible exhortation at yung binasa nating verse kanina ay muli nating balikan, found in Mark chapter 11 verse 24. Basahin ko na lamang ang English. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Pag-ingatan po natin itong talatang ito sapagkat madalas po kasi ang iniisip ng mga tao pag binasa nila ito na para bagang si God ay parang genie na kung ano yung inutos natin sa kanya ay kanyang gagawin. Kumbaga utusan natin siya na parang merong tatlong wish na pag sinabi natin tong tatlong wish na to ay gagawin niya kahit ikasasama natin, kahit na ito ay hindi na maganda ang magiging resulta, hindi po mga kaibigan at mga kapatid. Para mas ma-appreciate natin ang sinasabi ng talata, balikan natin ng konti yung nasa verse 22 at ang sabi po ng verse, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. Pag sinabi nating have faith o yung salitang pananampalataya, wag po nating kalilimutan na ang pananampalataya ay laging merong object po yan. Merong source, may pinanggagalingan. At pag sinabing have faith in God, saan nakabatay ang iyong pananampalataya? Siyempre, alam natin na yan po ay nakabatay sa kanyang salita. Ibig sabihin, pag sinabi nating manampalataya tayo sa Diyos, ay hindi natin i-violate in accordance sa kanyang kalooban yung ating magiging panalangin. Kaya nga, have faith in God. Kaya nga, isa pa pong talata para mas makita natin yung iba pang verse o itong verse na ito, napakahalaga nito pagdating sa panalangin. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 4, and this is the confidence that we have in Him. Ano po yan? That if we ask anything, yung iba po hindi na ginagamit yung kadugtong. Sinasabi lang, if we ask anything, period. Hindi po may kadugtong yung talata at hindi po yan kokontra doon sa sinabi ng Panginoong Jesus. If we ask anything according to His will, ano po ang reply? He heareth us. So sasagutin pala ng Panginoon anuman ang hihilingin natin sa Kanya, pero ito ay in accordance, ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga doon sa talata na binasa natin, di ba? What things soever ye desire, ano man ang iyong hangarin. Pag ikay nanalangin, sabi, believe that you receive them. Pero yung, dahil sabi sa verse 22, pag ikaw ay lumapit sa Kanya, may manampalataya ka, ibig sabihin, pagkakatiwalaan mo ang Diyos ayon sa Kanyang salita, sabi pa ng 1 John 5:14, according to His will, ibig sabihin, ang iyong desire ngayon, pag meron kang pananampalataya sa Panginoon, ay paparehas na doon sa kalooban ng Panginoon pag meron kang pananampalataya sa Kanya. Pag ikay nanampalataya sa Diyos, of course, ang iyong prayer ay hindi magko-contradict sa iba pang mga talata sa Biblia. Hindi magko-contradict ito sa nature ng ating Panginoon. Kaya wala tayong hihilingin na hindi niya sasagutin pag ito po ay sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito po hindi natin uutusan ang Panginoon, hindi yung personal na desire lang natin, kundi yung desire natin ay in accordance to the will of God, at ang will ni God ay makikita po natin, masusumpungan po natin sa Biblia, yan po yung kanyang written word. At syempre, hindi na tayo lalayo. Ang pinaka-the best example na makikita natin sa Bible na nag-pray na hindi po kinontra yung salita ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang panalangin found in Luke chapter 22 verse 42. Sabi po ng verse, Father, if thou be willing, kausap ni Jesus Christ ang God the Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will. Yan, sabi ng Panginoong Yesus, hindi yung kalooban ko. Kaya nga si Jesus Christ, ang pinaka-the best example natin na sa lahat po, no? Siya yung pinaka-the best example. At ang kanyang prayer, sabi niya, hindi yung kalooban niya, but thine be done. So, in-acknowledge ni Jesus Christ na ang kalooban ng God the Father
ang masunod dito po sa kanyang prayer. At ganyan din po mga kaibigan at mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ganyan din po dapat ang ating maging panalangin. Yan din po dapat ang maging desire ng atin pong mga puso every time na tayo po'y mananalangin. At pag ang ating desire are in accordance to the will of God, mga kaibigan at mga kapatid, anuman ang ating hilingin sa Kanya, ay sasagutin niya ito ng ayon sa Kanyang kalooban. Kaya tandaan po natin, every time we pray, ay hindi natin inuutusan ng Panginoon, hindi po ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin, tayo po ang mag-a-adjust sa Panginoon. See to it na yung prayer natin ay hindi magva-violate sa kanyang holiness, sa kanyang justice, sa kanyang love and mercy at yung mga iba pa niyang mga attributes and teachings in accordance to His will. Kaya wag po tayong magsawa na manalangin, laging hanapin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang prayer at ang Bible, hindi dapat yan pinaghihiwalay. Laging magkasama yan. Sapagkat tayo, nakikipag-usap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At ang Panginoon naman, makikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Holy Bible. Kaya salamat Panginoon sa paalala mo sa amin mula sa iyong mga salita. Dako tayo sa ilang announcement po natin. Ngayon pong araw na ito ay birthday po ng Dr. Bong Yamat. So happy birthday sa iyo, Doc. At bigyan ka pa ng Panginoon ng mahaba at kagamit-gamit na buhay sa mundong ito. At kasabay din po ng kanyang birthday ay anniversary naman ng mag-asawang Brother Levy and Sister Maricel Era. Ayan. So sa mga nagbabasketball dyan, alam ko, kilala nyo si Coach Levy. Kaya happy birthday po happy anniversary po sa kanilang dalawa. Magpalain pa sila patuloy ng ating pong Panginoon. Additional announcement pa mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan sa mga kapatiran sa Faith Baptist Church sa darating na Sunday po. Tuloy-tuloy lang ang ating memory verse. Huwag niyong kalimutan kabisaduhin ang John chapter 5 verse number 39 at magkakaroon ulit tayo ng verse recitation at isapuso po natin itong mga verses na to dahil ito yung ating sword of the Spirit na panglaban po sa ating kaaway na si Satanas. So ngayon po ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, salamat Panginoon sapagkat lahat ng iyong mga anak kahit saan man, anong oras man, pwede kaming makalapit, kausapin ka. At salamat dahil ang aming mga panalangin ay handa mong sagutin ng ayon sa iyong kalooban. May mga panalangin kami, Panginoon, na ang iyong sagot ay agad-agad. May mga panalangin naman kami, Panginoon, na ito po ay kailangan namin mag-antay, maaring taon, dekada, pero kailangan namin mag-antay. O kaya naman, may sagot ka pa rin, pero iba ang iyong reply doon sa hinahangad ng aming puso. Pero mas pagkatiwalaan ka namin dahil ikaw ay omniscient, alam mo ang iyong ginagawa at ang kalooban mo ang mangibabaw at ang masunod parati. Dahil alam po namin that all things work together for good sa iyo, Panginoon. Bless niyo po ang Dr. Bong Yamat. Salamat po sa kanyang katapatan. Continue to bless him, Panginoon. Maging kagamit-gamit pa siya sa iyo. Bigyan niyo siya ng kalakasang physical at higit sa lahat yung kalakasang spiritual. Ingatan niyo po siya, kanyang mga anak, Panginoon. Ingatan niyo po ano man yung mga plano niyo for them. Kayo ang patuloy na mag-lead kay Dr. Bong at sa kanyang mga anak. Bless niyo rin, Panginoon, ang Brother Levy and Sister Maricel, Doktora. Kayo po patuloy na mag-bless sa kanilang relationship. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan, dear Father. At nawa po ay patuloy pa silang mag-grow this year, 2024. Ikaw parati ang maging center, foundation po ng kanilang relationship. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. At alam niyo po, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso at bigyan niyo kami ng pagtitiwala ano man ang iyong maging kasagutan sa lahat ng aming prayers. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa patuloy na pakikinig. God bless us.